As we leave behind po sa past natin, they are things now which is unnecessary. There's these things na hindi na makakatulong sa atin. There's these things na hindi na angkop para sa atin as we go to that promised land. And what those things that God wants them to live as they go through to that promised land of our Lord, to the place that God wants them to be or to go to. God wants them to lead what? Yung mga bagay na hindi na makakatulong. Mga bagay na unnecessary. Hindi lamang yung place yung iiwan, but it is also their ways, their lifestyle, the things that hinders them para makapunta doon. Dahil sabi nga po sa Romans 12 verse 2, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag kayong manatili na lamang sa pattern ng mundong ito. Do not conform, huwag kayong magpabago, huwag kayong maging parte ng mundong ito. Kung ano yung ways nila, pamumuhay nila, ginagawa nila, hindi yun yung nais ng ating Panginoon sa atin. Kasi hindi tayo matutulungan ng mga bagay na meron dito sa mundong ito. Mga bagay na meron tayo ngayon. Is it things, just like an example po, that God wants to convey to each and every one of us. Kapag pupunta po tayo ng hiking, mag-hiking po tayo, or pupunta tayo ng isang lugar, mag-i-impake tayo, magre-ready tayo. Amen po ba? And sa pagre-ready po natin, may mga bagay tayong mga daladalang hindi kailangan. Dadalhin niyo po ba ito? Dahil yung mga bagay na hindi natin kailangan, pwede tayong pahintuin nito, patigilin nito, or pabagalin tayo para mas makapunta tayo sa lugar na gusto ng ating Panginoon. Na kapag kunwari mag-hiking tayo, ano yung mga dapat dala natin? Jacket. Ano yung mga dapat dala natin? Mga bagay na kailangan lang natin. But because tayong tao, gusto natin lahat ng meron tayo, dadalhin natin. Meron ako nitong appliances, gusto ko ipakita, dadalhin ko rin to. Ay, ito may mga alahas ako, dadalhin ko rin to doon. Ay, ito may mga bago ako refrigerator, may mga bago akong bagay, dadalhin ko rin to. But as we bring along things na hindi tulong sa bawat isa sa atin, mas lalong pinapatagal yung paglalakbay natin. Na at least na makarating tayo doon sa place na gusto ni Lord, mas lalo tayong napapagal, mas lalo tayong napapagod. Ganon din sa ating mga buhay. Na kapag dala-dala natin yung mga old patterns natin, yung pating nating pamumuhay, old na mga pamamaraan natin, pag-iisip natin, mga problema na naranasan natin, na hindi na dapat natin dalhin for the year 2025, for the place that God wants to go through, for His promises, for God is doing a new thing. May bagong ginagawa ang Diyos. So kung bagong ginagawa ng Diyos, ayaw niya dalhin yung mga dati, yung mga hindi na kailangan, yung mga unnecessary, yung mga bitterness natin, yung mga envy natin, yung jealousy natin, yung negativity natin, yung ways ng pamamaraan natin na pinipilit natin, yung mga bagay na hindi na kailangan, yung pride natin. Sabi nga ni Lord, do not conform. Huwag kayong magpabago kung ano yung sinasabi ng mundong ito, kung ano yung ginagawa ng mundong ito. Huwag kayong makiayon. Pero kayo, hayaan yung baguhin ko kayo. Magpabago kayo. Sa pagbabago ng inyong isip, malalaman nyo na may ginagawa ko sa inyong buhay. Na yung mga sitwasyon na pinagdaanan ninyo, na feeling nyo pinapabagal kayo, yung mga problema na naranasan ninyo, it is the will of our Lord. Pero hindi will ni Lord na manatili ka na lang sa same old situation mo. Same aim na pinapilit mo. Gusto ko to Lord eh. Alam ko na napakahalaga nito Lord. Kailangan ko to Lord eh. But God says, no, hindi mo na kailangan yun. May mas maganda akong ibibigay sa iyo. May mas maganda akong plano sa buhay mo. But we people keep imposing, Lord, kailangan ko to. Lord, ito yung sinasabi, ito yung uso, ito yung kailangan ng lahat. Sinasabi ng mundo, ito. But God wants us to learn to give. God wants us to learn to leave behind. Iwan na yung mga bagay na hindi na kailangan sa atin. Leave behind the things na nagpapahirap sa atin, nagpapabagal sa atin, nagbibigay lang ng pagod sa atin. Isip tayo ng isip ng mga problema natin. Pero hindi naman yun yung will ni Lord sa atin na manatili na lang sa situation natin. So that we will be able, God wants to renew our mind. Magkaroon tayo ng pag-iisip, maalala natin
natin na merong ginagawa ang Diyos sa atin, na meron siyang will sa life natin. His good, pleasing, and perfect will sa life natin. Na kapag nabago po yung isip natin, nalaman natin, we get to know that God is working in our life, we will be able and attest, oo nga, God don't want me to stay to this place. God wants me not to bring along itong mga problemang ito for the year 2025. God wants me to leave behind yung mga unforgiveness na to. Kasi hindi na siya kailangan 2025 na. May bagong gagawin ng Diyos sa buhay ko. May bagong itinuturo at ituturo ang Diyos sa buhay ng bawat isa.